pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang lahat ng inyong mga suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, impunto alas 6 ng umaga. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Biyernes. Tayo ho ay atras sa buwan ng Hulyo 2026. Minsan pang sa inyo at Paumaga News and Public Affairs program. Straight to the point. Straight to the point hanggang 7 o'clock ng morning. Magkakarinigan ho tayo. Siyempre, tulad ho ng dati. Straight. Pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat rin yung malaman. Straight. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa lubad-labas ng ating lokalidad. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Sa Facebook naman, live dito tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like at paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating text line, 093 o 0950-032-7332. Straight. 0950-032-7332, mga kasama. Straight to the point. Sa kalagayan ng panahon, sa forecast po ng pag-asa ang ating bansa, magiging maulap hanggang sa magiging maulap po yung, o bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap yung ating papawirin. Na meron nung isolated rain showers o thunderstorm, itudulot po ng umiiral po na localized thunderstorm. Babala po ng pag-asa, posible pong flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Samantala yung binabantayang tropical storm, na si Henry, mga kasama, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon po nito, 1,095 km west ng Northern Luzon. Taglay pa rin po yung maximum sustained wind na 60 km per hour. Malapit to sa gitna, pagbugso, aabot to ng hanggang 80 km per hour, mga kasama. At tinatahak po yung west-southwestward sa bilis na 15 km per hour. Ang temperatura ngayong araw nasa pagitan po ng 26.8 degrees Celsius hanggang 33.1 degrees Celsius, mga kasama. Sunrise po natin 5:31, sunset naman 6:29 mamayang gabi. Weather report. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good To morning! the point. Kumusta ho kayo sa Friday mga kasama? Araw ho ng Biyernes, Gemat Saguna, Juma. Happy Juma prayer para po sa mga kapatid nating mananampalatayang Islam mga kasama. Straight. Kumusta ang inyong morning? Straight. Kumusta po ang inyong gising mga kasama? Sana po ay okay pa kayo sa all right. Ano ho? Ano man po inyong ginagawa, pinagkakaabalahan ngayong umaga, welcome po sa ating programa hanggang ala 7 ng morning. Straight. Ngayon hong araw na ito mga kasama. Ano? Straight. Ang dami mga usapin, dami tayong mga balita kaganapan, mga pangyari ho sa nakalipas na 24 oras. Straight. Dito ho sa loob at labas ng ating lokalidad mga kasama. Ano? To the point. Pasadahan natin, ilan muna sa mga usapin. Straight. To the point. Ilan muna sa mga usapin mga kasama. Ano? Ito may isinusulong na panukalang batas ho ngayon dyan ho sa Senado mga kasama. Straight. Senate Bill number 2042 Straight. na sinasabing otomatikong magpaparehistro sa mga Pilipinong edad 18 anyos hanggang 25 anyos para po sa AFP Reserve Force mga kasama. Straight. To the point. Ano layo ng panukala na palakasin ang bilang ng mga reservist na maaring makatulong hindi lamang sa pambansang depensa kundi pati rin sa mabilis na response sa lindol, bagyo, baha at iba pang mga emergency. Straight. To the point. Ano, yan yung panukala inihain po ni Senator Robin Hood Padilla para po sa otomatikong pagpaparehistro. Kapag yung anak ko ninyo edad 18 anyos Straight. hanggang 25, otomatikong marehistro bilang reserve force ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Straight. To the No? point. Pag sinabing reserve force. Straight. Just in case kailanganin ng dagdag na puwersa para di lang sa pambansang depensa binabanggit, kundi maging augmentation force ng existing number ng ating po mga otoridad ngayon, ano ho, para tumugon sa mga kalamidad, meron pong magagamit mga kasama. Straight. To the point. Baka natin yan, magiging progreso ng nasabing usapin mga kasama ha. Straight. To the point. Alam naman natin sa ating lugar, dati-rati may ROTC pero tinanggal dahil nga po sa iba't ibang mga issues. May panukalang ibalik pero hindi pa rin po umuusad dahil marami ho yung tumututol mga kasama. Straight. To the point. Sa Cotabato City sa Cotabato City mga kasama, oy mga taga Cotabato City, tayo mga taga Cotabato City, Straight. may malungkot to na balita para sa atin simula po sa araw ng bukas. Straight. O hindi simula, para po sa araw ng bukas pala. Dahil meron nun tayong mararasang mahaba-habang power interruption mga kasama. Straight. To the point. Base po sa nilabas na advisory ng National Grid Corporation, magkakaroon ho ng mahaba-habang power interruption dito po sa Cotabato City. Magkasunod po ito. Meron pong bukas, meron din pong ngayong araw mga kasama. Straight. Unahin po natin itong power interruption po na nakaschedule for today. Dito po sa Cotabato, hindi pala ngayon, bukas pa. Base po sa nilabas na paunang advisory mga kasama, yung mangyaring power interruption na atin pong ma-experience dito po sa Cotabato City, maaga ito. Straight. To the point. Maagang magsisimula and then late nang babalik bukas mga kasama. Kahit ngayon pa lamang, para po sa ating mga kababayan sa lungsod, planuhin nyo na. Ano po yung gusto nyo mga activities. Straight. To the point. Siyempre outside ng bahay dahil sa magkakaroon nga ng mahaba-habang power interruption mga kasama. Straight. To the point. Magsisimula ba? Straight. Magsisimula ng 7 o'clock in the morning Straight. To the point. and then hanggang alas 6 ng gabi. Straight. To the point. Mahaba nga ito. Ilang oras ito? 13 oras? 12 hours? 12 to 13 hours? Straight. To the point. At sasaklawin po nito yung buong franchise area mga kasama ng Cotabato Light and Power Company.
Base po sa nilabas na advisory po ng NGCP. Straight to the point. Straight to the point. Mawalan nun ng kuryente ang franchise area ng Cotabato Light and Power Company Straight to the point. simula bukas 7 a.m. hanggang 6 p.m. Straight. Then maliban sa Cotabato sa mga kasama, ay affected din po ang ibang area ng Maguindanao del Norte. Straight. Sa mga ka-experience ng mahaba-habang power interruption. Straight to the point. Saan ba magandang puntahan? Yung mga kababayan natin nagpaplano na ngayon eh. Saan sila magandang pumunta sa araw ng bukas Straight to the point. para po makaiwas Straight to the sa mainit, inaasang mainit. Talagang magiging mainit. straight. Okay lang po yung area natin, medyo may bakanting area, medyo malawak-lawak. Point. Labas ho ng bahay para kahit paano makalanghap ng fresh air. Straight to the point. Pero maging challenging ito doon sa mga kababayan natin na talagang Straight. nagdedepende yung Straight. sabi nga yung buong buhay o yung bawat galaw sa bahay na nakadepende sa kuryente. Nasa linya ho natin Straight. para sa dagdag ng mga information, may kinalaman ho rito si Ma'am Doreen Almirante ng Coalight para po sa usaping power interruption at ilan pa mga advisories dahil may mga advisory din Straight. sa adjustment ho ng singil sa kuryente. Ma'am Doreen, good morning. Live po kayo sa DXMY, Sir Erwin Cabilbigan po. Sir Erwin, magandang umaga at magandang umaga din po sa mga tagapakinig ng DXMY ngayong umaga po. Opo ma'am, unahin ko ma'am itong scheduled power interruption na mangyari ho sa bukas. Affected tayo from 7 a.m. to 6 p.m. Mahaba-habang oras po ito. Ano po mga information po rito mula po sa Coalight, Ma'am Doreen? So tama ka nga Sir Erwin, no? Last June 27, nag-post po tayo ng advisory sa ating Facebook page sapagkat nakatanggap po tayo ng advice from NGCP na magkakaroon po tayo ng interruptions bukas, araw ng Sabado, July 4, 2026, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi po. So 11 hours po itong brownout na ito. Apektado nito Sir Erwin ang ating buong franchise area, Cotabato City, portions of Sultan Kudarat and portions of Dato Odin Sinsuat. So yun po ang kanilang mga kadahilan ng ibinigay. Magkakaroon po sila ng mga wood pole replacement at may mga correction po sa ilang linya nila sa transmission line. Mm-hmm. Opo. So dito ma'am, ano po yung mga adjustment kung sakaling mayroon man, ipapatupad ho yung Coalight sa ganito kahabang power interruption na may experience natin? So when it comes to adjustment, isa po pag nagkakaroon tayo ng ganitong interruption, especially itong interruption na ito Sir Erwin is dun po sa area ng Sultan Kudarat na area. It is our 69 kV. So ang magkakaroon lamang po ng supply is yung ating mga special line na mga kagaya po ng hospital tsaka po yung City Hall po ng ating city government po dito sa Cotabato. And when it comes to adjustment, if ang ibig sabihin is for the additional charges sa area po for the distribution line or sa kay Cotabato Light po Sir Erwin, wala kaming additional or mga karagdagang singil dito. But on the transmission side, it will still vary din po Sir Erwin kasi if ever may mga additional charges, idadaan po nila ito sa ERC para po sa magkaroon ng approval if ever man po merong mga adjustment or additional charges po, sir. Since NGCP nga po ito, wala tayong magawa rito, kundi talagang tiis-tiis muna ng mahabang oras. Though hindi ito yung unang pagkakataon, may mga experience na tayo before.
talagang harapin natin at tanggapin natin na may ganito kahabang power interruption na mangyayari sa araw ng bukas. Ma'am, update lamang, di po ba may ongoing project yung Colite para magkaroon ng separate na linya? Ano po yung status ho nito? So, yung tinatawag nating dedicated line, Sir Erwin, no, ongoing po yung ating pagtatrabaho ng ating dedicated line, which is ito yung dito sa Sultan Kudarat na area. So, ang ano natin, ang estimated natin na matapos natin po ito siya is ngayong buwan ng October. Oy, malapit na. Malapit na. So, ito yung tinatawag nating dedicated na sub-transmission line na nagmula dyan po sa area ng, mula po dito sa NGCP na Nuling, sa NGCP, papunta po dito sa ating Salimbao substation. Ayun. Isang tanong po, ma'am, may kinalaman sa dedicated line. Kung sakaling sa mga sandali ito, mayroon na tayong dedicated line and bukas mag-implement po yung NGCP ng power interruption affecting Colite, kung nariyan yung dedicated line, hindi tayo affected? So, yan, Sir Erwin, pag yung area na yan, Sir Erwin, especially if ever meron silang maintenance dito po sa kanilang Nuling substation papunta po sa ating Salimbao, yan po hindi tayo affected sapagkat meron na siyang separate line. Kasi usually yung area ng mga maintenance nila sa ngayon, dito po sa ating Sultan Kudarat line, which is affected po tayo, which is yan po yung ating pinapatayuan ng area ngayon, Sir Erwin. Ayun. But, hindi din siya ibig sabihin, Sir Erwin, no, na wala na talagang interruption. Kasi in line with NGCP, meron din po talaga yung silang mga nakascheduled na maintenance para po sa mga linya. Ayun. So, malapit na pala, by October, may mga pagkakataon na ibang katapid nating mga bayan, probinsya, mawalan ng kuryente dahil sa maintenance at posible tayo dahil mayroon ng separate line, dedicated line, may spare ho tayo dito, Ma'am Doreen. Yes, oo. Tama po, Sir Erwin. So malapit na. Ilang kimbot na lang, andyan na. October, yung target nyo matatapos na ho ito? Yes po, oo. Tama, Sir Erwin. Hopefully matapos natin dito siya by October. Ayun, sige po. Sa kabilang banda, may advisory din po kayo na nilabas na yun pong electricity rate for the month of June. Mayroon pong pagtaas sa Ma'am Doreen. Kaya pala yung aking yung bill ko for June mataas-taas. Ano po yung paliwanag rito ng Colite, ma'am? So, based doon sa ating pinalabas na advisory, ang naging kadahilanan ng pagtaas po ng singil ng kuryente ni Cotabato Light, dahil po ito, yung una, Sir Erwin, actually, pagtaas po ng ating generation cost, which is, tinatawag natin itong pass-on. Ito po yung mga cost na nagiging singil para po doon sa mga nagpo-produce ng mga kuryente na ating pinagkukunan. So, tumaas po ang singil dahil yun nga yung generation cost. So, kumakailan na nakita naman ninyo na ang buong area simula sa Luzon, Visayas at Mindanao, nagkaroon po ng mga forced outages yung ilang power plants na nagkaroon ng red alert at yellow alert po sa buong Pilipinas. So sa kadahilan ng ito, Sir Erwin, pag nagkaroon po ng ganitong mga outages, nababawasan yung supply ng kuryente at nananatiling mataas yung demand ng mga kuryente. So tumataas ang presyo ng kuryente dun po sa WESM o yung tinatawag nating Wholesale Electricity Spot Market, kung saan kumukuha kami ng bahagi ng supply ng Cotabato Light. So, pag nagkaroon ng ganito, mababa ang demand, mababa ang supply, so automatic, Sir Erwin, yung demand tumataas. Tumataas din po yung presyo sa kuryente dun po sa market. So, for month of June lamang ho ito, for this coming, itong July natin, mayroon bang, same pa rin po ba? Mataas pa rin itong rate na inaasahan, Ma'am Doreen, sa tingin ho ng Colite ngayon? So sa ngayon, Sir Erwin, no, wala pa tayong nakuhang exact na amount na magiging
rate po natin this July. And also, Sir Erwin, we'd like to i-emphasize lang namin, especially nagiging kasi parang confusion na pag nagpalabas kami ng advisory patungkol sa rates, bill rates natin for a certain month. Kasi yung sa namin announcement, it would be rate for June. But Apo. maaari pong dapat, inaakala kasi ng ating mga customer na ang bill ay para lamang sa isang buwan, which is yung buwan ng June. Aha. So, hindi nila nakikita na yung sa advisory namin na kailangan din po nilang tingnan yung kanilang billing period kasi maaaring sumasaklaw ito sa mga araw mula sa nakaraang buwan. Aha. Oo, so kailangan nilang tingnan yung kanilang billing period or billing cycle na nakasaad sa kanilang bill para po compute nila ng maayos kung tama po yung consumption or yung billing po nila. Opo. Dito ma'am sa adjustment nito, sa pagtaas ng rate for June, magkano po per kilowatt hour yung itinaas ho nito? Mula sa rate bago yung adjustment. So, tumaas tayo, Sir Erwin, no, na almost nasa 1 peso point 26 centavos per kilowatt hour po, Sir Erwin. So, mula po last May, meron tayong nasa 9 sandali, Sir Erwin, ha. Nasa last May po, ang rate po natin is nasa 9.67. And comparing on June rates, nasa 10.94 pesos per kilowatt hour po tayo. I see. Okay. Balikan ko lang ng konti, ma'am. Yung May, nasa 9. Yung April natin, mayroon ba adjustment doon between April and May? Or wala? Walang nangyari? May adjustment din tayo, Sir Erwin, no. Actually, yung ating April, Sir Erwin, actually bumaba siya. Ang trend po ng ating rate simula January, actually yung January natin nasa 10.91 pesos. But on the succeeding months, kasali si February hanggang May, pababa po yung trend natin. But dumating itong June, which is ngayong yung buwan ng June, dun po ulit nagkaroon ng pagtaas na nasa 10.94 pesos. I see. Okay. So, sa ngayon, ma'am, dahil binabanggit nga po, itong adjustment na to, dulot nga po ng mababang supply. Dahil lately, may red alert status, may yellow alert. Anong status ho ngayon ng ating energy sources mula sa NGCP na ipinarating po sa Colite? So sa ngayon, Sir Erwin, no, may mga iilan pa rin na mga nag-aanunsyo sila, yung mga nagdaang araw, may mga nag-anunsyo sila ng mga yellow alert sa Visayas na grid. So but on the Mindanao grid sa ngayon, stable po, okay po tayo, wala tayong natanggap na mga alert galing po sa NGCP. And also, if para at least maano na lang din, Sir Erwin, no, magkaroon lang din ng paglilinaw sa mga sa ating mga customers, bakit magtatanong sila, bakit apektado tayo, Luzon and Visayas grid lang yung may mga yellow alert. Opo. Oo, pag ganyan po kasi na sitwasyon, Sir Erwin, especially yung Luzon and Visayas yung apektado kasi may mga plantang nag-outage. Ang nangyayari niyan, Sir Erwin, yung Mindanao grid or yung mga Mindanao na planta, nagkakaroon na rin yan sila, sir, ng mga arrangement na kailangan na din nilang supplyan yung mga area po ng Luzon at Visayas. Kaya apektado po tayo pag nagkakaroon ng mga yellow alerts or red alerts sa grid po. So in short, ma'am, yung supply ng kuryente na bibili ho ng college sa NGCP, kapag ito yung status, tumataas din yung cost, Ma'am Doreen. Yes, oo, tama. Pag kumukuha tayo ng supply sa mga generation power plants po na dumadaan po sa grid ni NGCP. Ayun, so yun po yung mali. Kung mataas yung supply na hakuha sa source, automatic,
yung mga distributor, katulad ho ng Colite, mag-a-adjust din po sa rate na ibinibigay sa mga consumer. Yes, oo. That would be, ang rate na adjusted is galing po sa power plant or mga generation charges po yan, Sir Erwin. Ma'am, kunan na ho namin kayo ng reaction dahil nito nakalipas na mga araw, marami tayong mga nakitang post online at tinatag yung ilang mga LGUs, mga sanggunian officials nila, quoting, paimbestigahan daw yung Colite dahil doon daw po sa mga mataas na singil ng kuryente. Wala daw po mga advice na ibinibigay sa mga consumer. Nais naming makuha po yung reaksyon ng Colite. I understand, nakarating rin po sa inyo itong mga ganitong klase mga komento, ma'am. So, actually, Sir Erwin, no, kung mapapansin din po ng ating mga consumers, hindi lang po si Cotabato Light actually ang tumaas ang presyo. Kung mapapansin ninyo, it is all across the Philippines po. Tumaas po halos majority ng ating mga distributions and mga cooperatives. Tumaas po lahat ang singil ng kuryente. But on the other hand naman, Sir Erwin, doon po sa mga comments na ating natatanggap at saka sa mga, may mga iilan na mga sinabi nga doon sa Facebook page, ang hiling lang po namin, Sir Erwin, no, better po i-report po nila doon po sa ating mga contact center or sa aming customer service team sa City Mall or magpadala po sila ng mensahe sa aming Facebook page para po agad naming maaksyonan at para po magkaroon po kami ng mga inspection or investigation po sa area nila. Sa ngayon, may mga natanggap po tayo na mga complaints which is dumaan nga doon sa ating City Mall na customer service. At sa ngayon, Sir Erwin, ongoing po yung mga technical inspection at saka investigation po ng ating mga engineering team at customer service team po, Sir Erwin. Ito ma'am, sa samantalang yung pagkakataon, ano yung most common na dahilan para yung isang household, yung consumer, makakaramdam ng biglang pagtaas sa kanyang usual na binabayaran na electric bill kada buwan? So, yung mga kadahilanan actually na natanggap natin, Sir Erwin, no, especially sa ngayon, yung nangyayari ngayon, halos po high consumption yung kanilang na-report. So, isa din po actually, Sir Erwin, sa kadahilanan ng ating nagkaroon ng mga ganito, no, hindi ko rin nabanggit kanina, kung hindi lang din napapansin, kasi po ito po talaga automatic to, epekto po ito ng mga matinding init ng panahon. Di ba may mga experience tayo on the previous month, including this June. Yun din po, yung mga ang matinding init ng panahon, nagdudulot po talaga siya ng mataas na konsumo ng kuryente. So, magtatanong sila, paano ito nangyari? So, ganito siya, Sir Erwin, kapag mainit ang panahon, mas matagal at mas mabigat yung trabaho ng ating mga appliances, katulad ng air condition, saka mga refrigerator or mga electric fan. So, para, kasi pag nafe-feel nung appliances na medyo mainit pa talaga, mag-e-exert siya ng effort para abutin yung lamig na kailangan niyang ibigay dun po sa appliances. So, para mapanatili yung lamig sa buong bahay o yung lamig dun po sa pagkain sa loob ng refrigerator. So, dahil dyan, tumataas yung konsumo ng kuryente. Kahit hindi nagbago ang inyong mga kasanayan sa paggamit ng mga appliances, but hindi nyo lang napapansin na yung mga appliances ninyo, nag-e-exert po siya ng extra effort, especially sa matinding init ng panahon. I see. Opo. Isa pang bagay, ma'am, para maklear din po yung doubt sa isipan po ng ating kababayan, dahil sa Cotabato City, kapansin-pansin yung mga metro ng bawat household, nakalagay doon na sa itaas ng mga poste. Yung ating kababayan may mga doubts. Paano daw po ma-read ng proper yung kanilang nakukonsume na kuryente samantalang ito nasa itaas ng mga poste nakalagay? So, yan, Sir Erwin, no, isa yan sa ating mga programa na ginawa. Tinatawag natin yan silang mga digital meter.
which is kung ang tinatanong nila paano po kami nakukuha yung mga reading. May mga equipments po yan ng ating third party, mga contractors at agents na ginagamit every time nagre-reading sila, Sir Erwin. Aha. So nakikita yan nila, may mga telescope yan sila ginagamit Ayun. para po magkaroon po ng mga exact reading doon po sa kanilang mga metro. Aha. And ang isang kadahilanan din ito, Sir Erwin, bakit ito siya nailagay sa taas, para din po ito magkaroon ng maayos na arrangement doon po sa kanilang mga meters, at para din po maiwasan yung mga pilferage or pagnanakaw ng mga kuryente, which is medyo prone po yung mga pilfer, yung mga meter natin pag andun po sa baba. Kasi madali lang siyang gawa ng paraan para po mag-tap sa mga linya, especially nasa babang pwesto po yung ating mga meter. Ayun. So, in short, para po sa mga consumer, wag hong mag-alala dahil ina-assure ng Colite na yung bawat metro natin, nababasa ng tama yung ating consumption, Ma'am Doreen, sa pamamagitan po ng mga scope na binabanggit ninyo. Yes, oo. And if nagkaroon din po ng if ever, nagkaroon din po talaga ng mga error on the reading, Sir Erwin, no? Yun lamang po, if ever, kung medyo alanganin sila dun po sa ating mga reading or mga bill, yun nga, again, po pwede po nilang idulog dun po sa ating customer service team sa City Mall para po agad nating ma-check at mabigyan po ng solusyon or ma-address po kaagad yung kanilang mga concern. Ayun, opo. Ma'am, isang bagay, last na lamang ho. Kamakailan nakipagpulong ho kayo sa lokal pamahalaan ng Midsayap? Ano pong target doon? Ma'am Doreen, dahil marami pong taga Midsayap, taga North Cotabato, ang mga reaksyon, papasok na ho yung college sa Midsayap. Maganda ito dahil sa ngayon, problema ho nila yung kanilang existing na services ng kuryente, ma'am. Actually, Sir Erwin, no, yun po, isa yun sa mga tugon na ating binigyan po natin ng pagkakataon. May mga ilang municipalities kasi na nag-invite kay Cotabato Light, especially kay Aboitiz Power, para po mag-present kung ano po yung mga services na binibigay po ni Aboitiz. Aha. So aside po sa pag-supply ng kuryente or pag-produce ng mga power or ng electricity, na-present din po natin actually yung magkaiba-ibang businesses under po kay Aboitiz. Aha. So isa lang na highlight lang natin doon is yung pagbibigay ng supply ng kuryente or pagkakaroon ng maayos na supply ng kuryente. And also na highlight din actually sa presentation natin, Sir Erwin, na si Aboitiz hindi lang electric provider, but meron po silang mga iba't ibang businesses na pwede po nilang ma-provide doon po sa area ng Midsayap as well as the buong Cotabato Province. Meron tayong mga bulk supply ng water, mga infra projects. So yun po yung isang mga na-emphasize po natin, Sir Erwin. Ayun, malinaw po yun. Ma'am Doreen, kayo pinagpapasalamat ng marami sa oras, mga information po na ibinahagi po ninyo sa ating kababayan. Baka may pahabol po kayo minsan, ma'am, na isa pong iparating sa lahat. Sige po, nasa iyo po yung pagkakataon. So, ito po, Sir Erwin, no, palagi ko itong hina-highlight kasi actually ngayon medyo naging problema po ng ating mga linya nung nagkakaroon ng mga unscheduled interruption dahil po sa mga nakasabit na mga materyales ng kite sa ating mga primary at secondary line. So, again, we would like to call the help of the parents na kung maaari po nating mapagsabihan ang ating mga anak na iwasan pong magpalipad ng saranggola malapit po sa aming mga linya. Kasi sa mga previous days, marami tayong interruption na ang kadahilanan ng mga naiwang kite po sa ating linya. So hopefully, maibsan na po yung mga ganong sitwasyon kasi may klase na. Opo. But every Sunday or Saturday, sana ma-remind yung mga bata. Kasi aside sa mawalan tayo ng supply,
delikado po yung magpalipad ng saranggola malapit po sa aming linya. Ayun, balinaw. Ma'am Dorin, salamat po ng marami, ma'am. Sa uulitin po, good morning po sa inyo, ma'am. Alright, maraming salamat Sir Erwin at magandang umaga rin po. Salamat po, salamat ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan, Ma'am Dorin Almirante ng Colite. Update po, nagsimula ho tayo dun ho sa scheduled power interruption. 11 hours, 7 to 6 p.m. Straight to the point. Bukas ho yan mga kasama sa Cotabato City. And on Sunday naman, ito, Straight to the 8 a.m. to 5 p.m. naman yung schedule mga kasama para po sa ibang area ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato Province at part po ng SGA. Ano ho? Straight to the point. Ang affected, Cotelco, P. Palma ho, yung buong coverage area dahil po sa shutdown ng Sultan Kudarat Midsayap 69 kV line para po i-facilitate yung steel pole replacement program mga kasama. Straight to the No, point. again sa Sunday 8 to 5 Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, Cotabato Province at SGA affected po ng power interruption mula po sa NGCP. Straight to the point. Oras mga kasama, 6:35 ng morning, standby muna. Tatak RMN. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangan makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan, 6:40 na po ng morning. Straight to the point.
Mga mamis, narito na ang Lampin Pants Diaper Mega Dry Day or Night at kaya ho nito tumagal na hanggang 12 oras. Hygienic, safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper Mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drug stores nationwide. Straight to the point. Magandang morning muna sa mga suki ho natin tagapakinig. Kay Sultan Banjo Mampon, morning po sir. Sabi niya, maagang-maaga pa, nakabukas na yung kanyang radyo. Kasama ho si Ma'am Bay Modeline Mastura. Magandang morning po kay Admin Sultan Banjo Mampon ng Sultan Kudrat LGU. Magandang morning. Salamat daw po Admin sir sa pag-entertain kahapon. Pinapabot po ni Chairman Byron Bitita. Kay ate mo, good morning. Kay Bapa Jing Cameros daw at kay Jongjong Cameros ng barangay Pagunayan, Amay Manabilang, gandang morning. John Vincent Samson, good morning. Hadja Fauzia Cho, good morning. Sanay na po kami sa brownout. Wala tayong magawa mo eh. Kailangan masanay din tayo. Yung mga power bank, siguro simulan na ho ninyong i-charge para just in case bukas may magamit yung mga mahilig sa games naka-charge yung mga power banks ho ninyo. Simbay Adam, good morning. Madge Gundarangan Enok Nanggang, good morning. Beth Alsa, good morning ng Linek Dos. Kay Madge sabi niya rito, good AM. Ang mga senior citizen na holder ng kontador, wala bang binibigay na discount? Sayang hindi natin na naihabol kanina. Sige lang. Next time around sir, tanong natin ho yan. Oras mga kasama, alas 6:42 ng umaga. Lipat tayo ng paksa, mayroon hong malungkot na insidente na nangyari kagabi dyan sa bahagi ng Awang, Dato Orinsinso at Maguindanao del Norte. Dahil meron hong biktima ho ng pamamaril o ng information kagabi. Ito'y guro. The later sinabing dating guro and lumalabas. Ito po isang empleyado na ho ng isang lokal na pamahalaan sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur. Nasa linya mga kasama para sa dagdag na information. May kinalaman po sa nangyaring insidente ng pamamaril kagabi. Nasa linya po si Police Executive Master Sergeant Muhalidin Bayaw. Siya po yung Chief Investigator ng DOS Municipal Police Station. Magandang umaga po, Police Executive Master Sergeant Bayaw, sir. Live po kayo sa DXMY, Sir Erwin Kabilbigan po, sir. Yes, sir. Good morning and kasama mo lang sir. Opo, maki-update po kami sa malungkot na insidente. Meron hong binaril kagabi, babae, dyan sa bahagi ng Awang. Ano po yung mga information nakarating po sa inyo? Executive Master Sergeant, sir? Yes, sir. Kagabi, sir, around 7:40, nagka-receive kami ng tawag na merong shooting incident sa may barangay Awang, Sitio Corbada, barangay Awang. So, agad naman kami nag-respond, sir. Sa pagdating namin doon, sir, tinagbo namin yung biktima sa Cotabato Regional and Medical Center para magnasan yung sugat niya, sir. Pero sa kasamaan palad, sir, hindi attended precision na nagdeklara na dead on arrival ang biktima si Evangeline Pantorilla Abdullah. Isang dating guro nagtatrabaho ngayon sa LGU sa Maguindanao del Sur, sir. Sa information po sir, sa resulta po ng investigation po ninyo, paano daw po nangyari yung pamamaril? Yes, sir. Ang biktima, sir, is galing siya ng trabaho sa Maguindanao del Sur and then pagdating niya sa Awang, sa Sitio Corbada, habang nag-aantay siya ng nasakyan, pauwi sa kanilang bahay sa may Sitio Campilan. So, bigla na lang nilapitan ng mga suspect and then bigla na lang binaril, sir. Mga suspect, ibig sabihin sir, more than one yung mga suspetsado rito? Yes, sir. Yes, sir. Opo.
Para po magkaroon ng ideya yung ating mga tagapakinig, saan po ba particular sa bahagi ng awang itong sitio, yung pinangyarihan ng insidente, sitio Corbada, sir? Yes, sir. Ang sitio Corbada, sir, ito yung malapit sa isang hotel, sa Almaty Hotel, sir. So doon ho siya nakatayo ng barilin. Yes, sir. Yes, sir. Habang nag-aantay siya ng sasakyan, papasok yung bahay nila sa sitio Campila. Okay. Apo, ano po yung ginamit to sa pamamaril and saan po tinamaan yung biktima, sir? Yes, sir. Naka-recover kami ng isang basyo ng bala galing sa caliber 45 at yung biktima is nagtamo ng sugat sa kanyang ulo, sir. Okay. So, nadala pa sa ospital pero hindi na ho umabot pa ng buhay. Yes, sir. Yun na yung attending physician, sir, na nagdeklara na dead on arrival, sir. Opo. Again, sir, ano po yung current na trabaho nitong biktimang si Ma'am Evangeline Pantorili Abdullah? Yes, sir. According doon sa husband niya, sir, dating teacher ito, sir. So, nung nagkaroon siguro ng tansya na mas yung doon sa Maguindanao del Sur. Kaya nag-ipag siya, sir, doon sa isang bayan ng Maguindanao del Sur, particular sa bayan ng Sharif Saydona Mustafa. Sharif Saydona. Diyan ho siya, empleyado ho ng pamahalang lungsod. Pamahalang bayan ng pamahalang bayan. Okay. Araw-araw ho ba, sir, umuwi itong biktima galing ho sa Maguindanao Sur, umuwi po ng awang? Yes, sir. According doon sa asawa niya, sir. Nagko-commute lang buti, sir? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Initially, ano po yung nakikita ho niyong motibo? Bakit binaril, pinaslang itong babae? Yes, sir. Ito, sir, patuloy pa rin yung namin, sir. Inaalam namin kung ano talaga ang motibo nung pamamaslang sa isang babae, sir. So, magbibigay kami ng update, sir, kung may information na kami makukuha. So, possible, sir, ang ano namin ngayon, hindi kami ng tulog sa mga establishment dito na may installed CCTV at least maano namin yung investigation namin, sir. So may mga inaasang CCTV footage sa area, sir? May mga naka-install? Meron ako nakita? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Makikiap na lamang ho kami sa inyo. Ano pong progresyo ng investigation? Malungkot dahil panibagong insidente. But this time, babae po yung naging biktima ho ng pamamaril, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Salamat po ng marami, Police Executive Master Sergeant Muhalidin Bayo, sir, sa oras, information ngayong umaga. Again, good morning po sa inyo. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Salamat. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan ang Chief Investigator ng Dos Municipal Police Station. Straight to the point. May kinalaman nga po sa nangyaring insidente ng pamamaril, ano? At ang biktima, a certain Evangeline Pantorilla Abdullah. Nakalimutan kong kumpirmahin yung mga information lumabas kagabi na siya po ay HR employee Straight to the point. ng nasabing bayan, ano? Nakalimutan kong maihabol kanina. And dati ho siyang guro. Actually, naging guro ho siya. Binabagit sa information 2 years ago ng isang high school, public high school dito po sa Cotabato City, mga kasama. Sinasabi sa mga lumabas sa information mula sa main campus. Bago ho siya lumipat bilang LGU employee dyan po sa bahagi ng Sharif Saydona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Straight to the point. Kakalungkot itong mga pangyaring ganito, ano? Mga pinapasla, mga insidente ng pamamaril. Sana po magkaroon po ng hustisya yung mga insidenteng ganito, mga kasama. Straight to the point. Report tayo mula sa mga Radyo Man reporters natin ngayong umaga. Straight to the point.
Unahin natin mga kasama detalye ho ng balitang ito. EU at UPAPRO pagtutulungan daw o pagtutulungan na makuha o pagtutulungan ng EU at ang UPAPRO patunay ng magkatuwang na hangarin para sa pangmatagalang kapayapaan. Detalye Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Naniniwala si European Union Ambassador to the Philippines Massimo Santoro na mahalagang mapanatili ang matatag na ugnayan nila ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO upang maisulong ang pangmatagalang kapayapaan, normalisasyon at tuloy-tuloy na kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng armadong tunggalian. Anya, ang partnership ng EU at OPAPRO ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanumbalik ng kapayapaan, kundi maging sa pagpapalawak ng mga oportunidad sa kabuhayan at pagpapalakas ng mga lokal na komunidad. Cooperation between the European Union and OPAPRO means cooperating together for bringing peace, for bringing a stable peace, for bringing normalization to the population. It is a cooperation where we put together all the enablers in order to make the society resilient and peaceful and prosperous one. Now, under the leadership of Secretary Sarmiento, we are working together in order to best prepare our respective contribution to the important electoral moment appointment that we will be having in September. Tumutulong ang EU sa pagpapatupad ng mga proyektong nakatuon sa kabuhayan, mabuting pamamahala at normalisasyon ng mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala mga kasama, dagdag na report. Sheikh Gumander tutol sa pagiging neutral ng mga ulama sa gitna ng umiinit sa ping politika. Detalye Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY. Tata RMN Report. Nanawagan si Sheikh Abdul Hadi Gumander sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na panatilihin ang pagkakaisa at suportahan ang United Bangsamoro Justice Party habang papalapit ang kauna-nahang regional parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Sheikh Gumander na hindi niya binibigyan pansin ang mga umano'y akusasyon at batikos laban sa kanya dahil mas malagaan niya ang kinabukasan ng Bangsamoro sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority o BTA-BARM. Binigyan din niya na bagamat maaaring pairalin ang pagiging neutral sa naturang usapin ng pagkakasundo at reconciliation ng mga leader, naniniwala siyang mahalagang manatiling nakahanay ang mga kasapi ng MLF-BF sa partido sa gitna ng nagpapatuloy na proseso ng kapayapaan at demokratikong pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ginawa ito ni Sheikh Gumander sa kabila ng panawagan na maging neutral ang mga ulama na huwag magpakita na may pinapanigan na isang partido sa Bangsamoro Autonomous Region. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat sa detalye Radyoman Jul Di Mapalaw. Kahapon mga kasama, dyan sa Comelec First Division ay kanilahong ibinasura yung tatlong petisyon laban sa yung ibinasura yung petisyon laban sa tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party mga kasama, no? Ayun nga po sa ito'y umusad dahil sa pagsunod ng petitioner sa mga kinakailangang proseso sa paghain ng kaso mga kasama. Straight to the point. Base po rito sa nilabas ng Comelec First Division. Straight to the point. Straight to the point. Na naipublish na rin po mga kasama as of yesterday. Itong kanila pong nilabas. Pirmado po ito ni Attorney Genesis Gatdula. Siya pong Chief of the Commission. Comelec, mula po sa Comelec First Division. Straight to the point.
Ito po yung petisyon na inihain po ni Haron Suraika Budsal versus Oranon Suaib. Straight to the point. Asnawi Dan Usman and Muhyiddin Usman na mga kasama. Straight to the point. Okay? Straight. Kay sumulod umanya Sinsin, good morning. Mga yaping chong girls, Cynthia, kay Risa, kay Dailin, Marilyn, Vivian, Irene, Jovelyn, kay Mian, Roseanne, Joy, Linlin, Lablab, Georgina, Jorlene, Jeril Jane, Lupercita, Percy Alexis, Lovely, Rosana, Herminia, Gemma, Angelina, and Ma'am Rubilinyap. Good morning. Si Rapi Maghari ng Dapdap, Alex, good morning. Kay Lashaf Ambil, morning. Shout out sa mga referee ng Basketball Association of the Philippines, Cotabato City Chapter, at mga players ng Baklas. Kayo ba nag-officiate, sir, sa ongoing basketball tournament sa city? Marami pa mga commercial players yung participante, ha. Nagsimula ito July 1 hanggang Monday pala. Oo, kay Lori Belio ng Tenorio 2, good morning. Bayo mo konsumi timbang waya, good morning. Kay Dato Toong Waya ng Purok Bay Alawi, good morning. Fatima Uto Abdullah Ayob. Kay Dato Ali Abbas, good morning ng Maguindanao Norte. Sally Abdul Karim, Alak Dan, good morning. And Hers Balbon, aba, morning idol, ha? Kita-kits, ha? Straight to the point. Bueno mga kasama, dahil po sa ating concern pero kapuso tayo ng sapat na oras para ito po'y matalakay. Sige, abangan na lamang susunod mga kasama, Armen Network News mula sa DCXL Armen Manila, susundan yan, Diretso Balita Lokal, 7:40, maya-maya ho ng konti. Mga partners ho natin sa Master Control, Ginoong Danilo Malaran, sa digital naman, Ginoong Ricardo Madamba Jr. Ako nyo kasama, Radyoman Erwin Kabinbigan, Tatak Armen. Straight to the point.